pretty naman ng tombits na to. Rio, kami siya yung ante. Hi, you cute! So cute, so cute, so cute, so cute. Did you miss me? Cause I miss you. So cute. Hello. Say sawadee. Come here. Say sawadee ka. Sawadee ka. Sawadee ka. I miss your ears. Sawadee ka. Sawadee ka. Sige. Nakikita ka? Oo, sa susunod na. Kasi maghahanap pa kami ng ano eh. Trump ng... Nandiyan talaga yan. Tara na, go. Okay, on the way para humanap ng bulldog. Tita Lena, tanong mo. Ano, kita si mami eh. Bulldog, mami, bulldog. Hindi. Buldak na pakain mo pa. Hindi. Saan tayo? Hello kayo. Kanan? Yes. Kanan, tita. Daming ano, butya to. Para Baka may ano yan? Parang ano? Ay, mga tricycle na ano. Baka year end ng tricycle. Ano ginagawa dyan? Lola G. Mga tricycle. Bakit kailangan naka-tricycle? Eh, di, kurong-kurong sa kanya eh. Ibang kategory, di ba? Sige. Chainsaw. Sandukulang. Dito na tayo magsandukulang na. Diretso na. Ayan yung sa... Normal lang. Ay, 23. Okay. Ito. Cheating! Ha? Cheating. Cheating. Tawag ko nung G. 41. Okay. 41. Sunod-sunod na. Ano? 73. Oh, 73. 73. Okay. Wait lang, wait. Hi guys. Maingay ba? No. But it's already day 3 of my partly vacation here in the Philippines. And I feel like I owe you an explanation why I had to go home and visit here in Ilocos after living abroad for almost 5 months. The reason why I had to go visit here is that I need to have a checkup. Actually, I'm reading something para hindi na ang dami-dami kong sinasabi. It's because of my checkup. Kasi sa mga nakakaalam dyan, meron akong skin allergy since I was a child. And now na I'm living abroad independently, inaatake na naman siya. And super lala kasi ng skin allergy ko kapag na-trigger siya. So, for the past month, siguro start ng December or mga end ng November, it was again triggered because when I was a child, meron na akong ganitong skin allergy, and nung nag-work ako sa Manila, na-trigger din ulit because of chlorine, because how strong the soap, and maybe some other things na talagang nakakapag-trigger ng skin allergy ko. And the same thing happened when I lived in abroad. So, for the past months, talagang kinakabahan na naman ako kasi parang, will the history repeats itself again? Uuwi na naman ba ako ng Ilocos to suffer from the same thing that happened when I was a child, when I worked in Manila? So,
So yun, akala ko hindi na siya babalik. Akala ko healed na siya. So I thought, finish na, okay na, pwede na akong lumabas ulit ng Ilocos. But I didn't expect na babalik. I didn't tell anybody. Hindi nakakaalam lang na uuwi ako, of course, family, some of my relatives, some of my closest friend. Yun lang talaga. Siguro mabibilang lang ng daliri ko. In the first place, I will only be here for 7 days. So 1 week lang talaga. Excluding yung flight date ko. And I couldn't squish my time to meet everyone na gustong kamustahin ako, na gustong i-meet ako. So, I prioritize my check-up. Sa first day ko, nag-check-up na ako agad-agad. I also prioritize some of my family bondings. Of course, family muna, family first. And only a few friends. So, yun lang talaga. Because I also have my other plans every day that I wanted to do, especially nung nasa Thailand ako, namimiss ko yung ganito, ng ganyan, ganito, ng ganyan. So, sabi ko, I had to make a schedule or I had to make a plans na if ever kapag babalik ulit ako sa Thailand, at least nagawa ko during my 7-day vacation. Parang ganon. If you get it. So, those were the things I missed to do the most. Kaya, hindi rin ako nagsabi. And to address some of your questions, maybe tinatanong mo, pwede naman siyang magpa-check up sa ibang bansa doon. Pwede naman, kasi magagaling naman. Not to degrade their capabilities. Kasi alam ko magaling din naman talaga mga doktor sa Thailand. Hindi ko naman tinatanggal sa isipan ko na, baka hindi na ako mapapagaling. Ganito, ganyan. Sa part ko lang, I'm afraid na baka I'll spend more kung doon ako magpapadoktor. You get my point? Kasi, the last time I needed to find a doctor, nung trigger ako ng skin allergy ko sa Manila, I had to visit so many doctors. Hindi lang iisa. Naghanap ako ng doctor, nag-prescribe sila, ang dami-daming ginastos, hindi pa rin nila ako napagaling. So, I had to go back here in Ilocos. Pa-check up ako sa iba-iba ulit na doctors. I collectively spent more than 40K sa iba-ibang doctors yon. Of course, that's what I fear the most, na baka maghahanap ako ng doctors doon sa Thailand. Tapos, hindi naman ako mapapagaling. So, I had to find another doctor. Do you get my point? Na syempre hindi naman agad-agad mapapagaling ako ng isang doktor. Hindi naman agad-agad mag-click agad yung gamot sa akin. I had to choose na umuwi na lang muna para at least here, meron na silang record sa akin. Alam na ng doktor ko na, sige nito, may sakit noon, pumunta na siya dati sa akin, may record na ako, I already know her background. So, check na lang ulit kung ano ba talaga ang nag-trigger, kung ano ba talaga ang nangyari ulit. You get my point? Meron na silang record sa akin, at least. Kapag doon ako magpapa-check up, back to zero ulit ako eh. Kasi syempre, bawat doctor magra-round ng test sa akin. Bawat doctor kailangan i-check up ulit kung bakit, kung ano, ganon. So, that's the reason why kinailangan kong at least for now, umuwi na lang muna. Gets niyo ba? Clear ba yon? And another one is, sinasabi nila baka homesick mo lang yan. I couldn't say no. Kasi syempre, no, homesick pa rin naman talaga ako. I seriously miss home. But, to the extent na yung skin allergy ko na usually sa paa at saka sa kamay lang, magra-rashes siya dito sa chest area ko, and biglang mamamagay yung mukha ko because of the rashes. I think hindi na lang yun homesickness, yung allergy ko na talaga yun. So I strongly disagree with that idea na that alone is homesickness lang. So, kung homesickness tsaka simpleng pagkamiss lang naman sa family ko, feeling ko kaya ko naman tiisin yun eh.
Kasi syempre, nakakatakot din naman na mag-spend ng several thousands na umuwi dahil lang sa homesick ako. Maybe sa iba, kaya nilang i-risk. Pero ako, uulitin ko, hindi pa naman ganun kalaki yung savings ko. But since it's my health, hindi ko na kayang tiisin hanggang sa April yung check-up ko. That's why, hindi lang siya homesickness. Nakakatakot lang kasi na mag-spread din yung skin allergy ko. Baka sa tagal-tagal na hindi ako makapagpa-check up, baka lumala, tapos buong katawan ko na yung maapektuhan, including my internal organs. You get that? So yun, as in for the past week, hindi ako makatulog ng maayos. Super kati ng chest area ko. As in, dito sa buong chest area ko. Nawawalan na rin ako ng motivation para magturo kasi nga, papasok ako, na itong past week, papasok ako sa school na magayong mata ko, nakamask ako, papakita ko, lagay-lagay nila ako ng mga pictures dyan. Pero yung ibang pictures siguro i-blur ko para hindi naman ganun ka roasting na. So yun, nawawalan na ako ng gana to move around, to do household chores. Ang problema ako lang. Paano ko makakagalaw na maayos kung may allergy ako? So, yun ang main concern ko. Super restless ako this past few weeks kasi hindi ako nakatulog na maayos. As in 2 hours, swerte na kung may 3 hours akong tulog. Yun talaga yung reason eh. So, I hope that explains why I had to go home. And hindi ko na nasabi, hindi ko na na-announce sa inyo, nasabi sa inyo. Kasi I also grabbed this opportunity to spend some time with my family. And to celebrate na rin yung New Year. New Year 2026. So, yun lang naman. Nag-explain lang naman ako kasi itong napili ko. Insert ko na lang dito sa day ito na hali vlog ko kasi wala rin ako masyadong nagawa sa day ito ko kasi nag-rest din ako. Pinili kong sa bahay lang natulog, ganun. So yeah, see you on my next Holly vlog. It's my day 3 na. See you on my next Holly vlog. Good night. Advance Happy New Year.